Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Medyo dumami na naman ang mga katanungan ng mga bagong breeders dito sa ating social media. So, bago tayo matambakan ng maraming katanungan, sagutin natin muna yung iba. Halimbawa, itong si Justin John Ignacio 9440. Magandang araw po, Doc Hill. Sana po madiscuss nyo naman about sa sakit na fowl cholera. Kung paano ito maiwasan, paano gamutin at maalis sa farm pag meron na pong outbreak. Maraming salamat po at sana ay mapansin. Okay, Justin, sa totoo lang, na-discuss na natin itong fowl cholera na maraming beses. Pero dahil sa ako mismo, nakikita ko na ang daming natatamaan ng fowl cholera ngayon dahil sa onset ng rainy season. So, tignan natin ano ang mga dahilan, paano makontrol, at paano gamutin ayon sa kagustuhan mo. Okay, karaniwan ng simptomas ng fowl cholera, ito ay umiipot ng green, may konting puti, at medyo malambot yung ipot. Pero pag ganyan na ang ipot, medyo malala na yan. So far, ang first line of defense pagdating sa antibacterial na paggagamot sa fowl cholera ay ang mga sulfa. Kung minsan may kasama pang trimethoprim. Dito sa Excellence, meron silang magaling na gamot, yung NF1. Yan ay binibigay, kailangan maagapan mo. Dahil ang fowl cholera, pag hindi mo naagapan, yan ay magtuloy-tuloy. Ang alternative dyan ay yung titawag natin ng mga tetracyclines o kaya doxycycline. Pero ako, na-experience ko niyan, yung NF1, basta maagapan mo, ang manok ay gumagaling. Saan nanggagaling ang fowl cholera? Ang fowl cholera ay nanggagaling sa medyo maduduming mga surroundings. At ang bakterya nito ay yung tinatawag na Pasteurella multocida. Sa pangalan pa lang, multo, nakakamatay. Kasi ang fowl cholera ay talagang nakakamatay. Ang tawag ng mga Amerikano dyan, the greens. Kasi berdeng-berde ang ipot. So, ano ang preventive measure? Lalo ngayong tag-ulan, kailangan maganda ang drainage ng cord area mo. Dahil pag naglulusak yan, nahalo kanyang ipot doon, lagi siyang makakain ng mga bakterya. Hihina ang resistensya, papasok ang fowl cholera. Ang fowl cholera ay nandyan lang sa paligid, nandyan sa medyo moist na mga lugar. At kuminsan ito ay dinadala ng daga. Kaya mainam din na may rat control program ka. Kasi kung yung bodega mo mismo ay pinagbabahayan ng daga, nakikikain sa mga feeds na manok mo, so ipakain mo yan, yung Pasteurella multocida na galing sa daga, na inihalo dun sa feeds mo, sa pamamagitan ng kanyang ipot o ihi, makakain na manok mo, pwede siyang tamaan ng fowl cholera. Ngayon, mas mainam, ihiwalayin mo yung tinamaan ng fowl cholera pag paisa-isa at sila ay nasa cord. Kasi pwedeng makahawa yan doon sa mga kasamahan. So, i-isolate at gamutin. Kung yan naman ay nasa range, mainam na bigyan mo lahat through drinking water para lahat sila ay magamot habang maaga. At yung Tepox Forte ng Excellence ay mainam para dito. Pero ang sinasabi ko, agapan mo kasi ang fowl cholera ang hirap gamutin pag ito ay malala na. Huwag kang mag-atubili na magtanong sa mga technical ng Excellence na napupunta sa lugar mo para mabigyan kanila ng specific na advice na akmang-akma doon sa farm mo. Ito naman si Sin Mendoza 9994. Sabi niya, may request siya para sa EDT, ang EDL Digital Technology Incorporated. Baka po pwede lagyan ng episode number ang mga uploads for reference. Informative kasi, as usual, si Doc Hill. Para pag-search for future reference, madali hanapin, suggestion lang po. Okay, Sin Mendoza, well taken ang iyong suggestion. Ito ay gagawin ng ating team sa EDT. Si Gilbert Jess, sabi niya, Doc, good day. Mga stags ko, wala namang simptomas ng sipon at malalakas sila, biglang di na kumain at namamatay sa ika-4 na araw. Wala namang simptomas ng coccidia. Takot ako baka ma-rex po.
Kasi yung kinunan ko ng mga day old sa isang farm, nagkamarex raw mga manok nila due to paralysis at namamatay. Okay, Gilbert, medyo kulang lang yung info na binigay mo kasi nga walang sintomas ng sipon, malalakas, pero hindi kakain at mamamatay sa loob ng 4 na araw. Wala namang coccidia. Of course, yung ganyan ng mga stags, nakadevelop na ng resistance sa coccidiosis. So, hindi na nga coccidia yan. Pero yung concern mo, na baka marex, then yung kinuhanan mo ng day old, nagka-marex, namamatay dahil sa paralysis at namamatay. Hindi mo naman binanggit kung yung manok mo mismo ay nagkakaroon ng paralysis. So, hindi ko alam kung tinatamaan na sila ng marex. Hindi mo naman nabanggit kung ano pa yung ibang mga dahilan. Pero pag ganyan na bigla ang namamatay ang manok sa loob ng 4 na araw, ibig sabihin, medyo mabilis ang dahilan. Pwedeng may toxin na nakain, may higad na nakain, o kaya naman ay may isang sakit na dumapo na hindi ko malaman dahil wala ka na namang binabanggit na ibang mga simptomas. Ang suspecha mo lang ay baka marex. Gilbert, may pahabol ka pa pala rito. Anong dahilan ng pag-ipot ng basa at puti sa mga inahin at namamatay po? Salamat. So parang may correlation to sa unang katanungan mo. Ngayon, kung umiipot sila ng basa at puti, mas malamang may intestinal infection yan. Kasi pag ganyan ang ipot, karaniwan may bakterya na pumapasok. Nung araw, sinasabi, salmonella yung ganyan. Pero ngayon, napakaraming mixed infections. So, pag ganyan na bituka ang affected, yung binanggit ko nung nakaraan na NF1 o sulfa o Tepox forte, para sa ganyang umiipot, yan ay makakatulong. So yung mga namamatay mong manok, in 4 days, na wala namang sipon, pero ganyan ang klaseng ipot, pwede mong gamutin ng NF1 pagpaisa-isa, or gamutin mo ng Tepox forte, iligay mo sa drinking water para sa lahat na nakakawala kung sila ay nasa range. Gilbert, yung concern mo sa marex, siguro pwede mong balikan yung nakarang mga episodes natin. Dahil very extensive ang pag-discuss ko tungkol sa marex at kung ano ang gagawin pag ito ang suspetsa mo na pumapasok dyan sa farm mo. Meron similar question si Raul Laps. Doc, ano the best medicine sa ipot na kulay green with white? Salamat. Alam mo Raul, hindi ko masasabi ang best medicine not unless malaman natin kung ano ang dahilan. At kung bakterya man yan, saan sensitive yung bakterya na yan. In general, pag bakterya ang dahilan ng pag-ipot ng green at puti, ang ating drug of choice ay mga sulfa o trimethoprim. Ito nga, binabanggit ko nga yung NF1 at ang Tepox forte. Ganun pa man, kahit sinasabi ko na ang recommended ay sulfa at trimethoprim, kung hindi na sensitive yung bakterya na yan sa sulfa at trimethoprim, hindi ko masasabi na best na gamot yan. So, again, alamin natin ano ang dahilan, ano ang sensitivity. Halimbawa, kung ito naman ay nag-iipot din ng green at puti, pero hindi naman bakterya ang dahilan, kundi malaria, hindi ko masasabi na NF1 or Tepox forte ang magaling dyan. Siyempre, ang akma na gamot, pag malaria ang dahilan ng kulay green at kulay puti na ipot, ay siyempre yung Ornistat. Dahil yung laman ng Ornistat, yun ang akmang-akma para sa avian malaria. So makikita mo, depende sa dahilan at depende sa sensitivity. Kung ang dahilan naman ng berde at namumuting ipot ay virus, dito wala nang gamot dito. Ang kailangan lang dito ay palakasin ang resistensya at importante ang prevention. Kasi kung walang gamot, prevention lamang yan. So kung ang dahilan ay yung mga bakterya, kailangan malinis ang kapaligiran. Mag-disinfect, gaya halimbawa ng Vivatec. Kung ang problema ay malaria, kailangan linisin mo ang kapaligiran, alisin mo ang mga breeding places ng mga mosquito. At pag nandyan na yung malaria, gamutin mo sa pamamagitan ng Ornistat. Ang prevention ng malaria, gaya na binanggit ko noong nakaraan,
mas mainam i-break mo yung life cycle niya. Ang life cycle ng malaria ay 1 buwan. So, 14-15 days, magbigay ka ng Ornistat. 29-30, Ornistat ulit. Pag na-break mo yung life cycle ng malaria, hindi na magtutuloy at mawawala yung ipot na berde at puti kung malaria ang dahilan. Kung virus naman ang dahilan, halimbawa, tumatama ang mild Newcastle disease, yung mild na peste na hindi naman nakakamatay, pero pwede mag-ipot ng berde at puti, mas mainam every 2 months, mag-booster shot ka ng Endilasota, ipatak mo sa mata para ma-prevent mo ang mga viral diseases kagaya ng Newcastle disease na pwede rin maging dahilan na magkulay berde at puti ang ipot. Mga kaibigan, marami pang mga issues ang nasa social media natin na isa-isahin natin sa mga episode na susunod. Huwag lang kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification button para pag may bagong episode, lagi kayong updated. As usual, sa performance ng ating mga manok, laging tandaan, health is always number 1. Shoutout sa Team Andasan TV. Maraming salamat sa suporta, sa pag-share ng ating mga health videos. Dahil dito, marami tayong natutulungan. Kaya, keep on liking, share, subscribe, at click ang notification button para lagi kayong updated sa mga episodes ng Health is Always Number 1. Keep liking and sharing. Health is number 1.